Hello guys. Hello guys. Good afternoon guys. Wait lang natin yung iba guys, tas mag-i-start na tayo guys. Happy birthday C, happy birthday Tol, more birthdays to come C. Happy birthday. Good afternoon Sean. Kagising lang. Naku po. Bawal yan. Kailangan natin magsipag. Guys, thanks sa mga nag-repost kay G. Nag-repost. Si Matcha pala to. Thank you sa pag-repost guys. Wait lang natin yung iba guys ha. Mag-start na rin tayo mamaya. Guys, thank you. Ang dami nyo agad. 454 viewers. Shout out guys. Thank you. Sa mga nag-share, thank you kay Adam. Thank you guys. Mag-start na ba tayo? Sige guys, mag-start na tayo mga tol. Guys, pwede kayo mag-send ng heart me ha pag may extra coins kayo. Thank you guys. Okay, sa number 1, eto lang naman yung tanong, di ba? Yung difference daw between two numbers is 36. Okay, may dalawang numbers daw tayo. Yung difference nila is 36. Tapos, binigyan tayo ng ratio na yan. Ang gagawin natin sa ratio is, ima-minus nyo lang. Kasi nga, difference tayo. Okay? Difference meaning minus. So, 8 minus 5 is 3. Thank you, Sui. Di ko alam. 8 minus 5 is 3. Okay, ito yung difference nila, di ba? Ngayon, yung difference nila na 36, i-divide mo sa 3. Take note guys ha, ima-minus mo lang to dito. So, 8 minus 5, naging 3, di ba? So, 36 divided by 3 is 12. Dito na ko yung 36 guys, okay? Ayan yung 36 natin. So, yung 12 natin na to, imu-multiply natin siya sa larger number daw. Ano ba yung larger number? Di ba yung 8? Kaya, 12 multiplied by the larger number which is 8, magiging sagot natin is 96. So, number 1 natin would be letter D. Tama, si Adam. Take note guys ha, difference kaya nag-minus tayo. Pag difference, minus, pag sum, ipa-plus natin. Thank you Marjorie guys, thank you sa mga nag-gifts. Thank you tol. Okay, number 2 tayo guys. Pag PEMDAS guys, ganito lang ha, pag PEMDAS. Pag PEMDAS is from left papuntang right. Okay? Left to right. Pero take note guys, uunahin natin yung naka-parenthesis. 7 minus 4 is magiging 3. Okay? 540 divided by 9 multiplied by 3 minus 12. Okay? Pansin nyo dito guys, nauna si division kaysa kay multiplication. Kaya nga, magdi-divide tayo. Okay, magdi-divide muna tayo. So, 540 divided by 9 is 60 multiplied by 3 minus 12. Okay? 60 multiplied by 3 is, tama ba? 60 multiplied by 3 is 180. Minus 12, ang magiging sagot natin is 168. So, final answer natin would be 168. Take note guys ha, kung nauna si division kaysa kay multiplication, division yung unahin nyo. Kasi, from left to right tayo sa ganyan. Okay? From left, papuntang right. Okay? From left to right. For entrance exam, pwede rin naman tol. Number 3, a train 240 meters long crosses a pole in 12 seconds. Okay? Drawing kay triangle pag ganyan. Tapos, sa taas is distance, sa baba is speed, tapos time. Okay, meron yung distance natin dito, tapos meron yung time natin. Hinahanap si speed. So, speed is equal to distance all over time. Okay? Ito yung distance natin. Ang distance natin is 240, ang time natin is 12. Okay? Take note, meters ito, tapos seconds ito. So, 240 divided by 12 is 20 meters per second. Take note guys, naka-meters per second to. Kailangan natin siyang gawing kilometers per hour. Okay? Yung formula lang naman dyan is may formula 1 tayo na meters per second to kilometers per hour. Pag ganyan yung conversion, imumultiply mo lang by 3.6.
Tapos, may formula 2 din naman tayo na kilometers per hour papunta sa meters per second. Pag ganyan conversion guys, i-divide mo lang siya by 3.6. Okay, saan ako yung 3.6 tol? Diba? Sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Seconds yan ha. Tapos, sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, 3,600 divided by 1,000, it would become 3.6. Yun yung 3.6 dito guys. Ito, 3.6 dito, tsaka 3.6 dito. Dito siya nakuha. Ngayon guys, ang required conversion natin is Formula 1. Kasi nga, yung meters per second, kailangan natin siyang gawing kilometers per hour. Kaya mo multiply mo lang yan guys. 20 multiplied by 3.6 is 72.0 kilometers per hour na siya. So, sagot natin sa number 3 is, syempre, letter C. Okay, letter C magiging sagot natin. Take note ha, meters per second kasi to. Kailangan natin siyang gawing kilometers per hour. Kasi yun yung hinahanap dito sa question. Kilometers per hour ang hinahanap sa question. Kaya nag-convert pa tayo ulit. Okay? Okay. Sa number 4 naman guys, bilis ha. Babagalin ko konti. Okay. So number 4, si A is to B daw is 7 is to 9. Tapos, si B is to C is 3 is to 5. Ano yung ratio? Ano yung equivalent sa ratio na A is to C? Ano guys, itry nyo ang sagutan guys. Ano kaya magiging sagot natin? Ano magiging sagot natin guys? Letter B? Let's check guys. Ano sagot? Let's check. Okay. Pag ganyan yung question, isulat mo si B at saka si B. Mali yung A. Si B1 is equivalent siya sa 9, di ba? Tapos si B2, equivalent siya sa 3. Ayan. Ngayon, kukunin mo yung LCM ng 3 at saka 9. Okay, LCM guys ha. Ang LCM ng 3 at saka 9 is 9, di ba? 9 ang LCM ng 3 at saka 9. Ito ang goal natin ngayon. Si 9, anong i-multiply natin sa 9 para maging 9? Di ba 1? 1 ang i-multiply natin sa 9 para makuha natin yung LCM na 9. Dito rin, sa 3, ang i-multiply natin sa 3 is 3 para maging 9. Okay, para maging 9. Ngayon, ang gagawin natin, kung ano yung minultiply mo dito sa partner niya, ayun din yung i-multiply mo dito. So, 7 multiplied by 1 pa rin yan. Kasi nga, sa 9, 1 ang minultiply mo, di ba? Kaya sa 7 din, 1 lang din yung i-multiply mo. So, 7 times 1 would be 7. Eto na si A natin. Ang A natin is 7. Tapos, yung C naman natin, makukuha natin, kung ano yung minultiply mo dito, ayun din yung i-multiply mo dito. So, 3 din, multiplied by 5, it would be 15. Eto na si C. Okay? Ang A is to C natin is 7 is to 15. Okay? 7 is to 15, guys. Okay? Letter C tayo, guys. Take note, guys, kailangan natin ma-lowest term kasi dapat palaging lowest term. Okay, lowest term kasi i-base nyo siya sa LCM natin. Okay? Dapat yung letter B natin na 2 is makukuha natin yung LCM na 9. Ang i-multiply natin sa 9 para makuha yung 9 is 1, di ba? So, 9 times 1 is 9. So, tama. Tapos, 3 times 3 is 9. Tama din. Kung ano yung minultiply mo dito, ayun din yung i-multiply mo sa partner niya. So, 7 multiplied by 1 pa rin yan. 7 times 1 is 7. Eto na si A natin. Tapos, si C naman, kung ano yung minultiply mo dito, ayun din yung i-multiply mo dito. So, 3 multiplied by 5 is 15. Eto na si C natin. Ayun lang yun, guys. Okay, wag kayo malito. Wag kayo malito. Ang patinalalamunan ko, guys. Okay, number 5 na tayo. Madami pang ganong questions, guys. Pantay na lang tayo. Guys, follow kayo, guys. Send kayo heart me. Please. Please, guys. Okay, number 5. A number
decreased by 20%, tapos yung ibinawas niya is 48. Okay? Gagawin nyo lang yung decimal. Okay, gagawin yung decimal. Thank you, Reynan, sa heart me. Yung 20% is 0.2 yan sa decimal, di ba? Yung 20% is 0.2 sa decimal is equal to 48. Ngayon guys, magdi-divide tayo both sides by 0.2. Okay, 0.2. Bakit? Para ma-cancel out to, matitira yung number. Paano mag-divide pag may decimal? Ganito tol. Okay? Kung ano yung nasa taas, yun yung nasa loob natin. Kung ano yung nasa baba, ayun yung nasa labas. May isang decimal place dito, i-move mo lang siya pa right. Tapos dito din, isang decimal place, i-move mo siya pa right. Mag-add ka ng 0. 48 divided by 24, divided by 2 is 24. 24 times 2 is 48. So, 0 na yan. Yung 0 dito, itataas mo lang dito. So, sagot natin is 240. So, letter C. Letter C ang magiging sagot natin, guys. Guys, sa mga bago lang, guys, pwede nyo mapanood yung replay, guys, ha? Thank you, Sean. Dito, guys, mapapanood yung replay sa Red Up. Red Up. Okay, guys, ito yung Red Up ko, guys. Mapapanood nyo dito yung replay sa mga na-late. Kaya nga, tol, 48 divided by 0.20. Pinakita ko lang, guys, kasi wala tayong calculator pag mag-exam kayo, guys, ha? Take note guys, dapat alam nyo kung paano mag-long method kasi nga walang calculator most of the exams. Okay? Walang calculator kaya pinapakita ko kung paano mag-solve ng long method. Ulit, dito nyo mapapanood yung replay natin, Red Up, Sir Arts. Okay guys, bawal. Okay, number 6 tayo. Number 6, what is the cube root of 15,625? Ano yung cube root niyan, guys? Ano yung cube root ng 15,625? Cube root? Cube root, letter C? Tama. Di ba guys, sabi ko kahapon, kunin yung mga last numbers dito. Okay, tuturo ko muna lahat ha. Kukunin yung mga last numbers guys. Tapos, since cube root natin, imumultiply mo yung last number by itself 3 times. Okay? Ganyan lang yan. Tapos 5 times 5 times 5. 5 times 5 times 5 is 125. Eto 64, eto 27. Okay. Kung ano, yung parehas dito, at saka dito sa last number dito, yun yung magiging sagot. Okay? Dito, yung last number natin, nung 5 yung minultiply natin ng 3 beses, is 5, di ba? Meaning nun, ang sagot natin dito agad is 25. Kung parehas yung last number, dito sa last number dito, yun na agad yung magiging sagot. Dito kasi guys, di ba 4? But, di ba 4 to? Hindi naman yun pareha sa 5, kaya hindi siya yung sagot. Same with this one, kasi 7 siya. Di ba? Compare lang. Compare nyo lang ng maigi. Okay, compare ng maigi. Okay, number 7 naman tayo guys. Need po ba 3 digit? Kahit ilang digits, okay lang. Number 7. Eto nga guys, anong sagot? I-comment nyo nga yung sagot nyo guys. Anong sagot natin sa number 7 guys? Ang sagot guys, comment. Comment your answers guys. Letter D. Wow, mali. Letter B, mali din yata. Mali ang letter D, letter B, letter. Eto, mali. Eto, mali. Eto kasi yung explanation yan guys. Okay, explain. I-explain ko ganito kasi yan. Si car 1 natin, may speed siya na 50 kilometers per hour. Okay. Ito yung speed ni car 1. Tapos, si car 1, umalis na siya ng 2 hours ago bago umalis si car 2. Okay. Si car 2, ang speed niya is 70 kilometers per hour. Take note Take note. Si car 1, umalis na siya ng 2 hours nang mas maaga kay car 2. Kaya ang gagawin niya dyan, 50 multiplied by 2 hours na head start niya, so 100 na yung distance nilang dalawa. Okay, si car 1, andito na siya. Si car 2, andito pa lang. Eto, papunta dito is 100 kilometers na.
Okay. Ang gagawin natin ngayon is yung speed ni car 2, ima-minus nyo sa speed ni car 1. Okay? Para makuha mo yung difference of speed. 70 kilometers per hour si car 2 minus 50 kilometers per hour si car 1. So, 20 yung difference of speed nila. Okay? Yung distance na nagawa ni car 1 na 100, i-divide mo siya sa difference of speed nila. 100 divided by 20, magiging final answer natin would be 5 hours. So, letter C ang tamang sagot. Okay? Yung 2 hours, nakuha natin dito ha. Kasi, 2 oras na ang nakaalis si car 1 bago pa umalis si car 2. Okay? Okay. Yung speed natin, minultiply natin sa time, nakuha natin yung distance kung gaano nakalayo, eto, dito. Okay? Tapos, yung 70 na to, minus natin sa 50 para makuha mo yung difference of speed. Okay? Difference of speed. Kung gaano, mas mabilis si car 2 kay car 1. Nakuha na natin yung difference of speed, di ba? So, yung distance natin, i-divide mo yung difference of speed para makuha mo yung time kung gaano katagal makakahabol si car 2 kay car 1. Okay, so 5 hours tayo. Okay? Sana naintindihan nyo guys ha. Madami pang questions, ganyan guys. Okay, ganyan tayo. Madami pang questions na ganyan. Makinig lang kayo. Okay? Okay. So number 8 naman guys. Number 8. Okay. 4 consecutive odd integers. 4 na magkakasunod na odd integers. 4 ha? 1, 2, 3, tapos 4. Okay, pag 4, ang gitna natin dyan is yung 2 at saka 3. Okay, ayan ang gitna natin ha? Ayan ang gitna. Okay, ayan ang gitna. Ang gagawin natin is yung 200, i-divide natin by 4. Take note guys ha, yung makukuha natin dito is the median. Okay, median or gitna. 200 divided by 4 is 50. Take note ha. Take note. Odd number siya. Even number to guys. Even number to, odd number yung hinahanap. So, kukunin natin yung odd number before 50. So, 49. Tapos, kukunin mo yung odd number after 50, 51. Eto na si number 2, 49. Tapos, si number 3 natin is 51. Si number 4 natin is 53. Si number 1 natin is 47. Wait lang guys ha, ang labo 47. Okay? Ganyan lang siya guys. Tapos, yung hinahanap is the second largest. Second largest, syempre, pangalawang pinakamalaki. So, ang sagot natin would be letter C, 51. Okay, yun yung magiging sagot natin. Take note guys ha, hindi natin kinuha yung 50 kasi nga, odd yung hinahanap. Ito is even. Okay, even number siya. Pag even number, hindi pwede. Odd number yung hinahanap. Andito yun, pinaggitnaan ng number 2 at saka number 3 si 50. 49, 50, 51. Okay. 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 Second largest, guys, basahin nyo kasi yung question para di kayo malito. Guys, mag-send ka kayo ng heart me, guys. Sige na, guys. Kailangan ko na ng pera, guys. Joke lang. Guys, ulit ha. Sa mga gusto ng replay, nasa red up. Eto guys, ayan, dito nyo makapanood. Thank you, Bewitched. Dito nyo makapanood, guys, yung replay natin, ha. Thank you, Precious, Ben. Dito, guys, ha. Dito nyo mapapanood. Screenshot nyo na, tapos i-subscribe nyo na ako. Yes! Bawal ko kasi sabihin, I love myself. I love myself too. Shoutout sa'yo. Thank you, Meg. Guys, okay? Number 9 na tayo, ha. 45 items tayo. What is 14% of 1,250? Thank you, Adrian. Take note, guys, yung 14% is the same as 0.14. Pag nabasa niyo yung off, multiplication tayo. 1 to 50. Magmumultiply ka lang dyan, guys. Pag nagmumultiply kayo ng may decimal, whole number multiplied by the whole number muna. Okay, ganito muna ha. 1 to 50 multiplied by 14 muna. Okay? So, 0,005. Tapos,
0521. 17500. Tapos, yung dalawang decimal places dito, dito mo na lang ilalagay. Okay, so sagot natin is 175. Tsaka lang kayo maglalagay ng decimal place pag na-solve nyo na. Dalawang decimal place dito, di ba? So, dalawang decimal place lang din yung bibilangin nyo dito. Isa, dalawa, tuldok. Isa, dalawa, tuldok. Okay? Ayun o. Okay, ayan na. Sa number, kung naman tayo guys, number 10, kailangan natin bumalik dito sa number. Ito. Okay. Ito kasi guys, kailangan natin gamitin to sa conversion. Ito na. Pinadali ko na yung short conversion nyo. Ito na yung conversion na kailangan nyo. Pag magsi-civil service exam kayo, i-screenshot nyo na to. Kasi kailangan nyo tong conversion na to, tol. Doon nyo magagamit to. Okay, i-explain ko lang ulit ha. Pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo yung value by 3.6. Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Okay? Dito na ko yung 3.6, kaya screenshot nyo na to. I-screenshot this one, guys. I-screenshot this one, please. I-screenshot. Na-screenshot na? Comment nyo SSD pag na-screenshot nyo na kasi madaming questions ang kailangan dito eh. Comment na SSD nyo na? Na-screenshot nyo na? Yes. Okay. Good job. Ngayon, eto naman guys. Ang kasi, formula 2 tayo dito. Kasi yung conversion dito involves kilometers per hour to meters per second. Okay. Formula 2 natin is 162. I-divide natin siya by 3.6. Okay, yun yung formula 2 natin ha. Yung 162 natin is yung nasa loob. Yung 3.6 natin ang nasa labas. Okay? Isang decimal place na jump pa right, isang decimal place na jump pa right. Tapos, mag-a-add ka ng 0 dito. 162 divided by 36 is 4. 4 times 36 is 144. Minus na lang yan, matitiras 18. Bring down 0. 180 divided by 36 is 5. 5 times 36 is 180. So, sagot natin would be 45 meters per second na yan siya. Thank you, Sheila. Thank you, guys. Guys, kung may extra coins kayo, please mag-send naman kayo ng gifts. Thank you. Sobrang thank you, guys, ha? Okay. So, number 11, guys. Gusto na ng shortcut? Gusto ng shortcut sa number 11, guys? Kasi, guys, may mga gantong question, eh. Thank you, Boss Migs. Thank you, Tol. Eto, guys. Eto kasi, guys. Sa mga question kasi na ganito, guys, ganito siya isulat. Yung worker daw completes a job in 12 days. 2/3 of a job in 12 days yung natatapos niya. Ang tinatanong, gaano niya katagal matatapos yung job niya or trabaho? Gaano katagal? Gaano katagal niya matatapos? Gusto niya ng shortcut? Gusto niya ng shortcut, guys? Guys, mag-follow na hindi pa nakaka-follow, guys, ha? Kasi ituturo ko na yung shortcut. Shortcut? Okay. Ito yung shortcut, guys. Yung 12, i-divide mo dito. Okay, divide. 12 divided by 2 is 6, di ba? Tapos, imumultiply mo siya sa 3. So, 12 divided by 2 is 6. 6 multiplied by 3 is 18. So, yung job natin is matatapos niya in 18 days. So, letter D tayo dyan, guys. Okay, ganun lang kadali. Yung 12, i-divide mo by the numerator. Yung sagot natin, i-multiply mo sa denominator. Okay? So, job natin is 18 days bago matapos. Good job. Eto naman, guys, sa number 12. Okay, take note ha. Pag nasa loob ng parenthesis, unahin nyo siya. Pero di kayo inuna, no? Aray. 225 divided by 15 is 15. Is squared minus 3 times 8 is 24. Okay? Tapos, 15 squared is 225 minus 24. Ang magiging sagot natin is 201. So, letter A. Good job. Good job. Good job. Di guys. Na-preheat lang. Na-preheat. Damay civilian lang saglit, guys, ha? Ilag na lang kayo, guys. Umilag na lang kayo saglit.
Thank you, Sean. Thank you, guys. Eto guys, oh. Ratio. Tapos difference. Ratio, tapos difference. Thank you, Reynan. Ratio, tapos difference. Ano magiging sagot? Sige, comment nyo sagot nyo. Thank you, Reynan, tol. Salamat ng madami sa'yo. Thank you. Letter D. Let's check. Hindi letter D, guys. Hindi letter D. Hindi letter D, hindi letter B. Okay, mali to. Mali din to. Ito kasi guys, from the word difference, di ba? From the word difference, it is minus. Okay, minus pag difference, di ba? Ang gagawin nyo, eto. Yung 7, ima-minus nyo siya sa 4. Okay? Kasi nga difference. Difference ng dalawang to. 7 minus 4 is 3. Okay? Ngayon, yung 27 na to, i-divide mo siya by 3. Okay? I-divide mo sa difference. So, 27 divided by 3 na difference, it would be 9. Okay? Yung 9 na yan, yung pang multiply nyo sa number na hinahanap. Okay? Hinahanap nyo yung smaller number. So, i-multiply nyo ng 9 sa smaller number natin. So, 9 multiplied by the smaller number or 4, it would be 36. So, final answer guys would be letter C. Wow! Kila Rain, sila Nas, na tama. Galing sila Lee. Wow! Wow, wow, wow. Okay na guys, naintindihan nyo na. Pag difference, minus kasi. Thank you Aika sa pag-share. Thank you Sheila. Thank you guys. Okay na? Pag difference is minus guys ha. Pag sum, ipa-plus nyo. Difference, kaya pinag-minus to. Okay. Yes guys, recorded to. Mapapanood nyo replay sa TY. Baliktarin nyo yung TY kasi mare-restrict ako eh. Ayoko ma-restrict guys. Wala na nga lang tayong viewers. Okay. Eto, dito nyo mapapanood yung replay sa thank you. Okay? Okay? Dito nyo mapapanood yung replay. Madaming replay dyan. Pwede nyo mapanood lahat. Okay ha? Ayan na. Doon nyo mapapanood yung replay. Tanungin nyo na lang sa mga tao sa comments kung ano yung TY. Kasi bawal eh. Okay, eto naman guys ha. LCM. Pag LCM, drawing lang kayo ng pabaliktad na divide. Okay, pabaliktad na divide. 12, 18, at saka 30. Okay, pabaliktad na divide lang yung drawing nyo dyan. Ngayon, anong number ang pwedeng i-divide sa tatlo? Diba 6 ang pwedeng ipang-divide sa kanila? Ngayon, 12 divided by 6 is 2. 18 divided by 6 is 3. And 30 divided by 6 is 5. Thank you, Brainheart. Eto guys ha. Ngayon, pag LCM guys, kailangan nyo i-include lahat to. Pansin nyo guys, wala nang number ang pwedeng i-divide sa 2, na pwedeng ipang-divide sa 3, na pwedeng ipang-divide sa 5. Okay? Wala na. Ang gagawin nyo dyan is imumultiply nyo na lahat to. Take note ha. Pag LCM lahat na yan yung imumultiply mo. 6 multiplied by 2, thank you Brainheart, multiplied by 3, multiplied by 5. 1236 times 5, 180. So, sagot natin is letter C. Okay, letter C tayo dito. Sa number 15 guys, anong magiging sagot? Sige kayo muna magsagot ha. Para matuto naman kayo guys, para hindi lang ako nagsasagot. Okay, number 15 guys, anong magiging sagot natin dito? Sure ba kayo sa mga sagot nyo, guys? Sure ba kayo, guys? Present si Rix. Si Leia RN, 75. May letter D. May letter C. May 78. Nako po. Bakit, Perd? Bakit? Bakit, Perd? Ba't letter D, Perd? Okay. Pag average speed ang hinahanap, it is total distance divided by the total time. Okay? Distance muna ang hahanapin natin. Ito si distance 1, ito si distance 2 natin. Okay, distance 1 is 120, ipa-plus mo yung distance 2 na 180. Okay, ngayon kailangan natin kunin yung time kasi dalawa yung time. Okay, para makuha yung time natin, it is distance divided by speed. Okay,
distance divided by speed. So, 120 divided by 60. Tapos, distance divided by speed. So, 180 divided by 90. 120 divided by 60 is 2. 180 divided by 90 is 2. Ipa-plus mo lang yan, guys. Kasi nga total time. Okay, plus mo lang. So, 120 plus 180 divided by 4 na total time. Okay? 120 plus 180 is 300 divided by 4. It would become 75. So, ang average speed, 75. Wow, wow, gagaling nyo ah. Square root. Square root, guys. Square root. 45, tama. Okay, tama yung 45. Ito kasi yung shortcut, guys. Paano nalamang 45? Tingnan yung Axel dyan. Kasi pag 45, guys, ituturo ko na sa inyo yung shortcut ha, pag may 5 yung ini-square. Okay. Pag may 5 yung ini-square, take note ha, ang last number palagi niyan is 25. Okay? Pag 5 yung ini-square, ang last number na digits, ay ang last numbers palagi is 25. Yung 45 naman na to, ang next number sa 4 divides 5. So, 4 multiplied by 5, it is 20. Ganon mag-square ng may 5. Okay, ulit. Magbigay kayo ng number na may 5 sa dulo. Magbigay kayo ng number na may 5 sa dulo. Tia Axel dyan, magbigay kayo ng number na may 5 sa dulo, guys. Ang dami naman yan, lalaki naman. Maliliit lang muna. Okay, 85. Good job. Okay, pag 5 yung last number natin, sabi ko nga, 25 yung magiging last number natin sa sagot. Tapos yung 8, yung susunod na number kukunin mo. Tapos 8 times 9 is 72. Eto na yung 85 squared, guys. Okay? Okay. Ayan na, yung square ng 85. What if 3 digits tayo, tol? What is 105 squared? Same process, guys. Yung 5 yung last number, it would be 25 pa din. Yung 10, kukunin mo yung next number would be 11. 10 times 11 is 110. Ito na yung 105 squared, ito yung 85 squared. Ganun lang kadali pag may 5 yung last number. Okay, 5 nga guys eh, hindi naman 0. 5 yung tinuturo ko, 5 nga. Paano pag hindi 5? Eh di mano-manuhin mo. Di ko na problema yun, tol. Tinuturo ko lang yung alam kong shortcut. Guys, follow kayo guys ha. Okay, number 17 na tayo guys. Number 17. Yung number daw, nag-increase siya ng 15%. Ay, nag-decrease, sorry. Ay, increases ulit pala, increase. Okay. Yung number, nag-increase siya ng 15%. Okay. Tapos, yung number ulit na yon is nag-increase siya ng 20%. Gaano kalaki? Mali yung 35% ha? Mali. Okay, ganito gagawin natin. Pag walang given na number, tapos percentage, take note, 100% siya palagi. Okay? Yung 100% natin, madadagdagan siya ng 15%. Okay? Percent. Tapos, yung 100% natin is madadagdagan ulit siya ng 20%. Okay? 100% plus 15% is 115%. Ito, 120 plus 20%, 100 plus 20% is 120%. Gagawin mo lang decimal yan, guys. Okay, gagawin mong decimal ha. So, magiging 1.15 multiplied by 1.20. Okay, ano magiging sagot natin dito? Ano magiging sagot natin? 1.3800. Okay? Yung 1.3800 na yan, pag kinonvert natin pabalik sa percentage, it is 138%. Okay. Nagsimula tayo sa 100%, natapos tayo sa 138%. Anong pinagbago nila? Wait nga, i-compute ko nga, wala akong tiwala sa sagot niyo eh. Tama, 138, tama. Okay, anong pinagbago?
yung 100% naging 138%. Meaning, tumaas siya ng 38%. Okay, mali yung 35% kasi hindi pwedeng ipag-add pag ganyang question. Okay, mali yun kasi hindi tayo pwedeng mag-add pag ganyan yung question natin. Okay? Hindi pwedeng mag-add pag ganyan yung question. Okay, hindi pwedeng mag-add, kailangan nyo mag-solve. Okay, number 18 tayo guys. Number 18, anong magiging sagot? Transpose lang guys ha. Eto, lilipat sa kabila. Magiging positive 7 siya. Yung positive 2 lilipat sa kabila, magiging negative 2x siya. Kasi nga, pag naglipat tayo sa kabilang side ng equal sign, mababago yung sign niya. Okay? Magiging 3x minus 2x is equal to 11 plus 7. Simplify natin yan. Ang x natin would become 18. Ang guguling! Ang gagaling! Ang gagaling! Guys, kuhan nga tayo guys. Tap nga tayo guys. Tapos guys, mag-send kayo ng gifts. Thank you guys. Para may pambili tayo ng Coke. Yan na guys, sponsoran nyo ako. Soft drinks. Number 19. Thank you, Kid. Thank you, Kid. Thank you, Sheila. Thank you, guys. Okay, number 19. Oh, para may pambiling bond paper. Wala na akong bond paper, oh. Yan. Thank you, Kid. Thank you, Jess. Guys, sa mga gusto, may number ako dyan. Ay! May number. Okay, number 19 muna. Seryoso muna tayo, guys. Okay, pag ganitong question, kailangan muna natin ng total. Tayo, Venus. Kailangan muna natin ng total. Okay, total muna. Number of items, tapos ito yung average. Okay, ang gagawin natin, multiply. Andyan, guys, yung cash key. Andyan. Mamaya. Ipapakita ko, ha. Yung average ng 18 numbers natin is 50. Okay, i-multiply mo muna yan para makuha mo yung total. Take note ha, 18 numbers yan. Thank you, Maria. Thank you. 18 times 50 is ilan? 1,900 ba? 900? Okay. Ngayon, etong 900 na to, babawasan daw siya ng 210. Ilang numbers yung 210? 3 numbers. Okay? So, yung 18 din, babawasan din natin ng 3 numbers. So, magiging 15 na lang yung 3 numbers natin. Okay? 3 numbers yung binawas, 210 yung equivalent niya. So, 900 minus 210 is 690. Okay. 690 ba? Tama. Okay. Ngayon, para makuha natin yung average, i-divide natin dito. Divide. Okay, divide. 690 divided by 15 tayo dyan, tol. Eto, pag dinivide, 4 times 15 is 60. Matitira si 90. 90 divided by 15 is 8. 8? Ay, ano? 7, 6. 6 times 15 is 90. So, sagot natin is 46, guys. Okay, 46 ang magiging sagot natin. Take note tayo mga tinanggal natin. 3 numbers yung tinanggal, tapos 210 yung value nun. Okay? Eto siya, tapos eto. Eto, tapos eto. Tapos para makuha yung average, total divided by difference. Okay? Okay. Eto guys, ang gagawin natin dito is i-simplify muna natin to. Okay? Sinimplify muna natin saglit. Ngayon, magiging 600 divided by 5 multiplied by 3 plus, ganun. Wait lang guys ha, pangat ng sulat ko eh. Plus 4 squared or 16. Okay, 4 squared is 16. 600, but parang 5? 3 to guys ha, 3. 3 ha, 3. 600 divided by 15 plus 16.
600 divided by 15 is 40 plus 16, it would become 56. So, final answer is letter E, 56. Okay guys, sa mga gusto, ito yung number ko ha. Send kayo ng, alam nyo na. Number yan sa tindahan guys ha, huwag nyong bibigay ha. Joke lang, huwag na guys. Guys, nandyan sa comments, hanapin nyo na lang dyan, magko-comment yan, magpapapap. Thank you Maria. Anong sagot? Thank you Maria, sobrang thank you guys, ang daming binibigay, thank you guys. Sa number 21, ano magiging sagot natin? Thank you tol. Ano sagot? Guys, nasa comments mamaya. Sige, i-comment ko mamaya. I-comment ko mamaya sa isa kong cellphone. Ipipin ko na lang mamaya. Sige. Ano sagot? Letter C. Let's check. Eto kasi guys, pag kasi age problem, ganito ang gagawin natin. Okay, ganito kasi ang gagawin natin. Ang gagawin natin dyan, kung sino yung mas bata, ayun yung magiging X natin. Okay? Yung son natin is yung mas bata, kaya siya magiging X. Yung father natin is 3 times na mas matanda sa anak niya. So, 3X. Okay? Ngayon, their difference is 30. Difference, take note, magma-minus tayo. Age ni father minus age ni son is equal to 30. Okay? 3x minus x. Wow, thank you! Thank you, tol. Dayan. Thank you, Dayan. 3x minus x is 2x is equal to 30. Okay? Take note guys ha, 2x siya kasi may x dito. May 1 yung x. Thank you, Moki. Thank you, guys. Divide both sides by 2 para matira si x. Ang x natin would become 15. Okay, so 15 years old yung anak. Si tatay is 15 multiplied by 3. Kasi 3 times na mas matanda si tatay. 45 si tatay niya. Okay? 45 si tatay, si anak is 15. Ayan ang sagot. Okay take note yung mga keywords natin pag difference is minus. Kaya tayo nag-minus dito. Don't worry guys, marami pa tayong age problem mamaya sa last items natin. Saan na yun? Dito guys, madami pa tayong age problems dito mamaya. Sunod-sunod yung mga age problems natin dito mamaya. Okay, para sa mga maglelet, pwede nyo mapanood yun. Kasi nga, may age problem yata sa Gen Ed. Di ko lang alam, baka may lumabas. Okay, conversion naman tayo guys. Basic conversion lang to. Thank you Sean, thank you guys sa mga nag-gifts ha. Sobrang appreciated yan guys. Sobra. Thank you guys. Eto, convert 0.8 hours to seconds. Take note ha, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Okay? Imumultiply nyo lang yung 3,600 sa 0.8. Ayun lang ang gagawin nyo dyan, guys. Kailangan nyo lang i-multiply yan by 0.8. Paano? Ganito. 4. Tama. So, sagot natin is 2,880. So, letter E. Gagaling nyo naman, guys. Eto naman, guys. Okay, number 23 tayo. Okay, number 23. 7 over 9 multiplied by 0.81 all over 1. Anong sagot? Pag-sum plus pag-difference minus. Yun ang pinagkaiba. 0.81 divided by 9 is 0.09. Okay? Tapos 9 divided by 9 is 1. 7 times 0.09 is 0.63. Sagot natin, boy guys. Boy. Hindi tayo nag-divide guys, nag-multiply tayo, di ba? Kasi sa isang oras may 3,600 seconds. I-multiply mo lang dito. Times.
Yun nga guys, oh. Di ko lang nilagay yung 0. Ay, di nyo ba alam yan guys? Di mo yung ba alam yan? Pag limbawa sana, 2,500 multiplied by 12. Ay, yung shortcut kasi dyan guys, eto muna, tapos eto yung mumultiply nyo. Mas madali. Tapos ilalagay nyo yung 0. O, edi mapabilis. Okay, ulit. Number 23 ulit. Ito kasi diba guys, 7 over 9 multiplied by 0.81 all over 9. Ito kasi, all over 9? All over 1, sorry. Ito kasi guys, ang explanation dito. I-check nyo yung magka-diagonal guys. Yung magkaka-diagonal yung i-check nyo. Ito guys, pwedeng i-divide ng 9, tama? So, pag dinivide mo yung 0.81 by 9, it is 0.09. Tapos, 9 divided by 9 is 1. Bakit tayo nag-reduce agad? Para hindi na mapalaki yung mga answers natin. Meaning nun, naka-lowest term na agad or makukuha mo na agad yung tamang sagot. Hindi mo na kailangan pang i-multiply ito tapos i-divide mo siya by dito. Kasi, by default, naka-lowest term na agad. 1 na yung nasa baba, di ba? Ito na lang yung natitira. 7 times 0.09 is 0.63. Pag pwedeng i-divide to by this one, mag-reduce na kayo agad. Kasi yun yung gagawin para mas mapadali ang pagsasagot. Okay. Dito guys, number 24 tayo. Wow, medyo mahirap to ah. Ang hinahanap is speed. Speed. Pag speed, ang formula is distance all over time natin. Okay, speed is equal to distance all over time. Take note, may dalawang distance tayo. Distance 1, tapos distance 2. Okay, dalawang distance yan guys ha. Dalawang distance. Anong gagawin natin pag dalawa yung distance? Anong gagawin? Siyempre, i-add natin guys, di ba? I-add natin yung dalawang distance na yan. Okay. So, 150 na distance 1 plus 250 na distance 2 divided by 16 seconds. Take note, meters yan ha. Isulat niyo yung mga units guys para hindi kayo malito. Tama, add. Pagaling. So, 150 plus 250 is 400 meters all over 16 seconds. All you got to do now is divide, guys. Divide. I-divide natin yan, guys. 40 divided by 16 is ilan? 32. 2. 80 is 5. Okay? Pag dinivide mo to, 25 meters per second ang makukuha mo. Take note, kilometers per hour ang hinahanap. Ang given dito is meters per second. Okay? Meters per second to kilometers per hour. Paano ulit yun? Formula 1 ko yun guys ha. Remember, Formula 1 ko yun. Pag na-screenshot nyo kanina, Formula 1 natin is pag meters per second papuntang kilometers per hour, just multiply the value by 3.6. Tama. So, 25 multiplied by 3.6. 0 carry 3, 15, 15 carry 1, 7. So, it would be 90.0 kilometers per hour. Sagot natin is 90. So, tama ang mga nakasagot ng 90. Good job guys sa mga nakasagot. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys ha. Mag-follow na. Mayroon pa mamayang gabi. May live pa ako mamayang gabi guys ha. Thank you guys, ang dami niya nagpa-follow ha. Okay, dito guys ha, take note sa mga clue words natin. Difference between C and A is 20. Thank you Matcha sa perfume. Okay, clue words. Thank you Matcha. Clue words ha, clue words. Difference between C and A is 20. So, ang involved numbers dito is C at saka A. Thank you, Anakin. Thank you, guys. Ano sagot? Pag may involved words tayo, sila lang yung gagamitin mo muna. Okay? Kasi sila lang yung kasali. Si Retna, gusto niya na ng sagot? 40 si Adam tas kay Joshua.
Sirit na guys, sirit. 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 Okay. Involved dito si C at saka A. Difference daw nila. Kaya ang gagawin natin is si C na 5, ima-minus natin kay A na 3. Okay, magiging 2. Take note yung difference nila is 20. So, 20 divided by 2. It would be 10. Okay, eto na yung basis natin. 10 ang i-multiply mo sa number na hinahanap, which is B. Diba? Yung B is hinahanap, 4 si B. Ito si B, oh. So, 10 multiplied by 4, ang value ni B is 40. Yun lang, letter D. Take note ha, ginamit lang natin yung mga involved na numbers. C at saka A muna. Yung difference daw nila is 20. Ito si C, ima-minus mo si A, makukuha mo yung 2. Yung 2, pinang-divide natin dito. Ayan siya. Ayan. Ito yung first step, ito yung second step. Ito yung third step, ito yung final answer. Easy. CSES guys, CSE. Pinakamadaling cube root guys, pag ganito, takpan nyo yung mga zeros. Okay? Ano ang cube root ng 27? Di 3. Kasi 3 times 3 times 3 is 27. Takpan nyo, pag madaming zero, takpan nyo. Ayan o. Halimbawa sana, pag 64,000, anong cube root niyan? Takpan nyo yung mga zero. Na-restrict pa ako guys. Wala na, na-restrict na ako. Anong meron? Bakit ako na-restrict? Wala naman akong ginagawa. Di 40 ang cube root niyan. Okay, cube root is 30. 40 guys, cube root ang hinahanap, hindi 8. Square root yung 8. Guys, pag nagkuhan ako, magre-relive ako ha, mamaya. Magre-relive ako saglit mamaya. Okay guys, magre-relive lang ako saglit mamaya kasi na-guidance tayo guys. Na-guidance. Na-guidance ako guys. Sakit. Okay, number 27 tayo. A number decreases by 25%. Okay? Tapos, yung number daw ulit, increases by 20%. Ano yung percent change? Take note guys, pag walang given na number, it would always be 100%. Okay, na-restrict ako guys, magre-relive lang ako saglit mamaya guys ha. Yung 100, babawasan natin siya ng 25%. Tapos, yung 100 naman, dadagdagan natin siya ng 20%. Bakit 30? Kasi nga 30 times 30 times 30 is, ayan. Okay? 100 minus 25% is 75%. Tapos 100 plus 20% is 120%. Gagawin nyo lang dyan is gagawin nyo lang decimals. Magiging 0.75 multiplied by 1.20. Imumultiply nyo lang guys ha, imumultiply nyo lang. So, 1.20 multiplied by 0.75. 0, 0, carry 1, 6, 0, 14, carry 1, 9. It would be, tama ba ako? 9, 8 pala, sorry, 8. So, 0, 0, 0, carry 1, 90. Ang difference nila is 10% ang nabawas. Kasi, nagkaroon tayo ng 100%, tapos natapos tayo sa 90%. Okay, nagsimula tayo sa 100, naging 90% na lang yan, oh. So, ang difference nila would be 10%, minus 10%. Guys, magre-relive lang. Nagsimula tayo sa 100%. Tapos, natapos tayo sa 90%, di ba? Difference nila. Yung 100% na pinagsimulan mo, ito yung start, ito yung finish, di ba? So, meaning nun, nabawasan siya ng 10. 10% yung naibawas. Okay? Kung mas malaki sana to, edi plus. Pero mas maliit tayo natapos, di ba? Kung mas maliit yung value mo, kung saan ka natapos, automatically negative dun. Halimbawa sana, di mo may 100 ka na pera.
naging 90 na lang. Ilan yung nabawas? Di ba 10? Ganun lang yung logic dun. Okay? Nice one, guys. Guys, double tap, tapos follow. Thank you. Okay, dito guys ha, huwag kayo malilito dito. Kasi, basics lang to sa number 28. Sige, comment yung sagot nyo sa number 28. Madali lang to ha. Ano sagot sa number 28? Guys, ano sagot? Number 28, ano yung sagot? 59, tama. Kasi nga, yung 5 squared, di ba 80 squared minus 5 squared is 25 divided by 5. Okay? 8 squared is 64 minus 5. 64 minus 5 is 59. 59. Tama, guguling. Okay, total ha. Take note tayo guys ha. Pag total is number of items multiplied by their average. Okay, eto, imumultiply mo lang siya dito. Okay. Ano sagot? Total number of items multiplied by their average lang. So, 25 multiplied by 38 lang yan. So, 25 multiplied by 38, it would be 950. 950 ang sagot. Gagaling. Okay, don't worry guys, hanggang number 45 lang tayo ngayon. Mamayang gabi, meron ulit. Okay, number 30. If A is to B, is 5 is to 6. And B is to C, is 2 is to 3. Ano yung A is to C? Mali ang 5 is to 3, guys. Take note ha, hindi pwedeng kunin si A at saka C hanggang hindi equal yung dalawang B. Dapat parehas yung dalawang B natin. Hindi mo pwedeng kunin si B pag hindi mo parehas kunin si A at saka C pag hindi parehas yung B. Okay? Ililista mo lang dito, B1 at saka B2. Si B1 natin is 6, si B2 natin is 2. Okay? LCM of 6 and 2 is, ang LCM niyan is 6 guys. Okay? 6 ang LCM. Okay? Ang goal natin is maging 6 yung dalawang to. Ang i-multiply mo sa 6 para maging 6 is 1. Ang i-multiply mo sa 2 para maging 6 is 3. Okay? Ayun din yung i-multiply mo dito. So, 5 multiplied by 1. Okay? Kung ano yung multiply mo dito, ayun din yung i-multiply mo dito. So, 3 multiplied by 3, it would be 9. Okay? 5 is to 9. Eto si A, eto si C. Sagot natin is 5 is to 9. Letter B. Boy. Guys, follow na hindi pa nagpa-follow. Guys, madali lang yung number 31 ha. Common sense lang kailangan. Number 31, kailangan lang ng common sense. Kailangan lang ng common sense sa number 31. Ano sagot? Letter A. Tama. Kasi, di ba? 8 hours bago mapuno. Tapos, 3 hours lang siya nagkarga. E di 3 over 8. 8 hours bago mapuno, 3 hours lang siya nagkarga. So, 3 over 8. 3 eighths. Dali. Number 32. Anong sagot sa number 32? Thank you, Sean. Thank you, guys. Thank you, guys, ha. Thank you. Anong sagot sa kaibangan? Magkakaiba kayo ng sagot. Ano sagot? Eto kasi yan guys, okay? Gagawin nyo muna siyang decimal. 0.125 multiplied by, pag off multiply, 1,440. Magmumultiply tayo ha. Wait lang guys, i-multiply ko na para hindi na kayo mahirapan. Hindi ko kayo nahirapan guys eh.
180 ang sagot, guys. 180. Okay, kinompute ko na para hindi na kayo mahirapan. Kinompute ko na. Savior. Joke lang. Guys, joke lang. Joke lang, guys. Walang... Napapansin ko, wala tayong geometry, ha. Mamayang gabi, geometry tayo. Geometry tayo mamayang gabi. Geometry. Okay? Ulit. Ito. Ito yung speed. Ito yung time. Nawawala yung distance. Pag distance, guys, ano yung formula sa distance? Thank you, Nari Nara. Anong formula sa distance? Pag distance ang hinahanap, anong multiply? Kailangan ko ng units. Speed multiplied by time. Okay, lilista ko lang ha. Ang speed natin is 90 kilometers per hour. Ang time natin is 10 seconds. Okay, ano ulit ang kailangan natin? Pag hindi parehas to, take note, ang kailangan natin is meters per second. Paano gagawing meters per second yung 90? Paano gagawin? Paano gagawin? Paano gagawing meters per second yung 90, guys? Paano? I-divide mo by 3.6. Tama. Galing. Ngayon, pag ginawa mo na yan, ang magiging sagot niyan is ganito. Yung 90 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas. Isang decimal place, mag-add ka na 0. 90 divided by 36 is 2. 2 times 36, 72. 180. 5, 180. So, ang speed pala natin in meters per second is 25. I-solve for the distance, guys. Solve for the distance. I-comment nyo yung sagot nyo. Ano magiging distance natin? What would be our distance, guys? Take note, ha. Speed multiplied by time. 25 meters per second multiplied by 10 seconds. So, cancel out yung seconds. 25 times 10 is 250 meters. Okay, para sa mga bago lang, dito nang galing yung 3.6. Okay, screenshot nyo na para hindi tayo matagalan. Okay? Screenshot. Screenshot, guys. Dito nyo makukuha yung 3.6, guys. Screenshot. Screenshot, guys. Dito nyo makukuha yung 3.6. Tapos, guys, sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay. Dito nyo mapapanood yung replay, guys. Red up. Red up. Thank you, Sean, tol. Thank you, tol. Okay, sa red up nyo makukuha yung replay natin. Dito, ito yung pangalan sa red up, guys. Ito. Dito nyo mapapanood yung replay. Okay? Kilometers to meters is times 1,000, di ba? Gagawa na nga lang ang cheat sheet. Okay, number 34. Magiging 420 yan divided by 6 multiplied by 3 minus 10. Okay, eto nga ang tanong ko. Ang tanong, anong uunahin dito? Division ba o multiplication? Ang tanong ko, anong uunahin natin? Division ba o multiplication? Thank you ba, Bianx? Mali. May nakita akong mali. Mga mali. Okay, mali yan ha. Ang uunahin nyo, sarili nyo. Sarili ang uunahin. Okay, eto kasi yan. I-explain ko, makinig. Okay. Makinig ha. Ang PEMDAS, GEMDAS, at saka BODMAS pare-parehas. Parehas silang lahat. Okay. Ang uunahin mo is yung naka-parenthesis. Pangalawa is naka-exponents. Pangatlo, multiplication, division. Take note ha, sa multiplication at saka division, they are equal. Hindi mas mataas si multiplication kay division. Mali. Hindi rin mas mataas si division kay multiplication. Mali. Ang unahin mo dyan is kung anong mauna, from left, papuntang right. Okay, left to right. Same with addition and subtraction. Hindi mas mataas si addition, mali. Hindi mas mataas si subtraction, mali. From left, papuntang
right tayo palagi. Okay, left to right tayo palagi dito. So, dito, nauna si division kaysa kay multiplication, kaya mag-divide muna tayo. 420 divided by 6 is 70 multiplied by 3 minus 10. 70 times 3 is 210 minus 10, it would be 200. Okay? Okay, yun na yun. Yun na yun, tol. Yun lang naman yun. Okay, GCF. 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 Okay, mag-isip kayo ng number na pwedeng ipang-divide sa dalawa. Kuya, what time? 12 ako nag-start, guys. Di ba pwede silang i-divide by 6? Pwede silang i-divide by 6, di ba? 126 divided by 6 is, ilan to? Wait lang, nanguhuli lang ako. 21. 168 divided by 6 is 612. So, 2. 8. Okay. Tapos dito, pwede silang i-divide by 7, di ba? Divide mo by 7. 21 divided by 7 is 3. 28 divided by 7 is 4. GCF ang hinahanap, kaya ito lang yung kukunin mo. 6 times 7, it would be 42. Thank you for Riza. Sagot natin is 42. Guguling. Para kayong others, ang gagaling nyo, guys. 36. Okay, mas madali yan pag 168 minus 124. Okay? Tama nga naman, 42. Pero what if ang given natin, ano yung GCF ng 81 at saka 279? What if ganyan ang tanong? Alangan, ima-minus mo yan dito. Magiging sagot mo kapag is 190 something. Okay? Mali. Okay, kaya hindi viable yung pagma-minus na mga given. Okay? Hindi mo pwedeng i-minus lang ito dito. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede kang mag-minus. Diba? Hindi applicable. Good job. Good job. Number 36, guys. Yung number daw natin, nag-increase siya ng 40%. Tapos, yung number natin, nag-decrease siya by 25%. Take note, guys, ha. Pag walang given number sa percentage, 100 palagi siya. 100% to be exact. Okay. Yung 100% natin, nadagdagan siya ng 40%. Kasi nga increase. Plus 40%. Okay. Tapos yung 100% natin, nadagdagan siya ng, nabawasan siya, sorry. Kasi decrease. Nabawasan siya ng 25%. 100% plus 40% is 140%. Tapos 100 minus 25 is 75%. Okay? Ang gagawin mo dito, gagawin mo lang decimal, ha? 1.4 yan sa decimal. 1.4 multiplied by 0.75. I-multiply nyo na lang yan, guys. Gagawin nyo lang yan decimal, guys. Okay, decimal. Decimal nyo to, i-decimal nyo to. Ganito yan. Tapos, ito times mo na, guys. 0 carry 2, 70. 8 carry 1, 2, 9. So, it would be 1.050 or 105%. Okay, natapos tayo sa 105%. Ito na yung difference nila, guys. Nagsimula tayo sa 100%, natapos tayo sa 105%. So, meaning yan, nagtumaas siya ng 5%. So, sagot natin is cow. Letter C, guys. Okay, ginawa lang nating decimal to, ha. Yung decimal kasi ng 140% is 1.4. Minultiply ko lang siya sa 0.75. Sagot dito, 1.050. Sa decimal, sa percentage, 105%. Okay? Okay. LCM at LCD, anong pinagkaiba? Parehas sila. Okay, ito.
Pag LCM, whole numbers. Okay? Pag LCD naman, fractions. Yan. Pag LCM, pang whole numbers. Pag LCD, fractions. Term lang yung nababago. Okay, take note ha. 5 consecutive even integers. Even integers. 5 magkakasunod na number. 1, 2, 3, 4, tapos 5. 5 magkakasunod na numbers. Gagawin nyo lang dito, ito lang oh. 220 divided by 5 is equal to 44. Okay, ito yung gitna. Okay, yung 44 is the middle integer natin. Kasi pag nag-divide kayo, ang makukuha nyo dito is the median. Okay? Median. So, gitna natin is 44. May numbers tayo before 44 and after 44. Take note mga even numbers. So, 44, 46, at saka 48. Oh guys, posted na to. So, 44, 42, at saka 40. Pinakamalaki dito guys is 48, diba? Siya na yung magiging sagot natin. Ganun lang guys, pag nag-divide kayo, median. What time po recess? Walang recess dito, tatapusin na natin to eh. Oh, mali na naman yung last. Mali na naman to. Mamaya na natin i-problemahin yan. Take note guys, sa number 38, 198 kilometers per hour, 2 meters per second. Okay? Okay, kailangan mo siyang i-divide by 3.6. Okay, pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo lang yan siya by 3.6. So, 198 3.6. Decimal place, mag-add ka ng 0. So, 5 para 180. So, 5, 180, minus 180 ulit, 5, 180, 0. So, tamang sagot is 55 meters per second. Take note ha. 55. Tama, ang gagaling nyo ha. Saan ka nang bana? Ang galing nyo. Okay, number 39. 9 over 10 minus 3 over 20. Sagutin nyo nga guys. Pag-iisipan ko lang to. Sagutin nyo nga saglit guys. Sagutin nyo nga saglit guys. Wait lang guys, problemado ako sa last number natin eh. Wait lang, mamaya, try natin. So, yung denominator natin dito, LCD nila, is 20. So, 20 divided by 10, i-divide mo dyan, i-multiply mo dito. 20 divided by 10 is 2, times 9 is 18. Minus, 20 divided by 20, 20 divided by 20 is 1, times 3 is 3. 18 minus 3 is 15 all over 20. Eto guys, i-divide pa natin siya by 1/2. Pag nagdi-divide tayo dyan, it is keep, change, tapos flip. Ba't ka nag-i-spam tol? Keep, change, flip ha, pag nagdi-divide tayo ng fractions. I-keep mo yung una, i-change mo to into multiplication, tapos babalik ta rin mo lang. Okay? 15 times 2 is 30 all over 20. So, 30, thank you sa Rosa A. 30 over 20 is 3/4, hindi guys. Kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob.
Nasa baba, yun yung nasa labas. So, 1 times 20, tanggalin na lang to. 2. 1, tuldok, 0, bring down 0, 5. 1.5 guys. Okay, 1.5. D. Guling. Ito nga guys, i-figure out nyo nga to guys. Nalilito ang utak ko guys eh. 9, 21. 9 naging 21. Tapos anong inad dito? 46, 41. Ano to? 12 tapos 20 tapos 28. So 41 plus 28 is 9, 69. So 89, 87 plus 69 is 6 carry 1. Walang sagot. Walang sagot. Mali ang question. Dapat dito is, wait lang ha. Mali ang question natin. 6 times 2 plus 3, mali. Mali din yan. Anong sagot nyo guys? Anong pattern nyo? Kailangan kasi ng pattern dito, times 2 plus 3. Sige nga. 6 times 2, 12. Plus 3 is 15. Okay. Tama. Tapos 15 times 2, 30. Plus 3, 33 lang to, di ba? Wala pa din. Okay, plus 6. Sige, try natin tapusin. So, magiging 36. Tama. Tapos, 15 times 2, 36 times 2 is 72. Plus 9, 81 dapat. Okay, wait lang ha. I-check lang natin ulit. Okay. Tapos, 81 times 2 is 162 plus 12. It would be dapat 174. Di ko na double check to. 174 sagot. Ay! Meron pala! Binalitan ko, di ko nakita. Guys, di ko nakita. Okay na, age problem na tayo. Naku po, age problem na tayo. Ayan na. Naku po, age problem na. Guys, wala kasing eyeglass ko. Di ko sunod. Ito yung eyeglass ko guys. Di ko suot to. Kaya, malabo mata ko guys. Age problem na. 5 age problem to guys ha. 5 age problem. Teacher, I need explanation. No, you don't. No, you don't. Paano naging 186? How? How 186? 2x plus y. Okay. Okay. Okay, tama pala kayo. Okay, thank you. Eto pala. 2 times 15 plus 6. Di ba magiging 36? Tapos 2 times 36 plus 15 magiging 87. Wow, commendable. Ito commendable kay Yakult. Pin. Thank you, Yakult. Okay. Tapos 2 times 87 plus nabali. Guys, nabali. Hello, nabali guys. Ito na lang. 2 times 87 plus 36. Nabali. Okay, magiging 186 ba? Anong sagot nyo? 100. Anong sagot? 210. Okay, 210 pala tamang sagot. Di may lapis pa ako. 210. Natasahan ko agad. Okay, 210 pala. Daming struggle kaya nga guys eh. Ito na, age problem pa to. Guys, nabali. Wala na. Looking for sponsor guys. Lapis. Please guys, sponsoran nyo na ako ng lapis guys. Hindi nababali. Age problem. Okay, unang note. Note pag age problem ha. Note. Pag age problem, mas bata,
is equal to x. Okay, ayan lang. Tapos, pag nabasa nyo yung difference, minus. Pag sum, plus. Okay? Pag sinabi kong table method, ganito yung table method. Okay, ganyan ang table method. Okay, yan yung mga note natin para maintindihan nyo. Okay, para maintindihan nyo, ganito yan. Okay, let's go. A father is 4 times as old as his son. Sabi ko nga, kung sino yung mas bata, ayun yung magiging x natin. Okay? Si father ay 4 times na mas matanda sa anak niya. Okay. Tapos, difference. Take note, difference. Minus, di ba? So, 4x minus x is equal to 36. It would be 3x is equal to 36. Divide both sides by 3, x would be 12. 12. So, 4 times 12, 48 years old si father. Tama, letter C, chair. Galing, gagaling nyo. Okay, dito naman, sum. Sum. Okay, sum. Pag may ratio, tapos sum, lagyan nyo lang ng x. Okay? 5x plus 2x. Bakit natin pinag-add yung ratio? Kasi nga, sum is equal to 70. So, 7x is equal to 70. Divide both sides by 7 para matira si x. Siyempre, kung sino mas matanda dyan, sa kanya yung mas malaki. Nanay niya yung mas malaki. So, yung 5 sa parts na ratio, ay 5 yung parts ng nanay niya sa ratio, imumultiply mo sa 10. 50 years old yung nanay niya. Okay? 50 years old yung nanay. 50 years old yung nanay. Nanay is 50 years old. Eto na. Guys, last ko na to. Hanggang 45 lang tayo. Bagalan. Nababagal. Sige. Okay, ulit. Ratio, di ba? Ratio. Pag may ratio, lalagyan mo ng x. Okay, table method. Yung in 6 years, lalagyan mo yan lang yan ng plus 6 kasi 6 years into the future. Okay? Plus 6 dito. Okay? Eto, lalagyan mo ng plus 6. Eto din, lalagyan mo siya ng plus 6. 3x plus 6 at saka 4x plus 6. Okay? Tapos, yung magiging sum daw ng ages nila is 68. So, i-add mo lang to. 3x plus 6 plus 4x plus 6 is equal to 68. Combine like terms na lang dyan, tol. 3x plus 4x is 7x. 6 plus 6 is 12 is equal to 68. Eto, transpose na lang to dito. 7x is equal to 68 minus 12. 7x is equal to 56. Divide old yung x. 8 yung x, di ba? So, 3 times 8 is 24. 4 times 8 is 32. So, older brother, mas matanda, 32. Okay. Last 2 items, guys. Guys, mapapanood yung replay, ha? Replay is sa red up. Red up. Ito. Red up. Mapapanood yung replay dito. Okay, mamayang gabi guys, magla-live ulit ako, 7:45. Okay. Okay guys, okay children, okay, eto. Ang dali naman ng mga age problem ko ngayon, mas mahirap. A father is 3 times as old as his son. Thank you, Layram. Thank you, Shan. Thank you, guys. Okay, yung son is x. Yung father is 3x. Ipa-plus nyo na lang yan, guys.
Iba-plus nyo lang yan, guys. Plus. X plus 3x is equal to 56. Okay? X plus 3x is 4x is equal to 56. Divide both sides by 4. X would be 14. So, 14 si x. Si tatay is 14 times 3. 42. Okay, 42 si tatay. Kasi 3 times 14. Dali, di ba? Ang dali naman na age problem. Guys, nalilito kayo sa age problem. Okay, last item, guys. Mamayang gabi ulit ako. Paano kaya tatasahan to? Wala na akong pantasa dito sa bahay. Tawang ballpen mamayang gabi. Wala akong pencil, ha. Teacher, we break. Sama niyo na lang ako sa CR, guys. Umihi lang kayo kung umihi kayo. Kung kumain kayo. Number 45. Yung woman daw is 3 times na mas matanda sa kanyang niece. Okay? Si niece natin would be X. Si woman is 3X. Okay? Table method. In 10 years, lalagyan mo yan siya ng plus 10. Okay, lalagyan mo ng plus 10. Kasi ngayon 10 years, di ba? Ngayon, magiging x plus 10, tapos 3x plus 10. Okay? Yung twice dito, imumultiply nyo palagi yan sa mas bata. Okay, kahit twice, thrice, 4 times, sa mas bata nyo i-multiply. Okay, pag twice, thrice, 3 times, 5 times, kahit ano, i-multiply nyo siya sa mas bata. Okay, twice is 2 times, x plus 10 is equal to 3x plus 10. 2 times x is 2x plus 2 times 10 is 20. Is equal to 3x plus 10. Combine like terms na lang to. Yung 2x, lilipat dito. Yung positive 10, ililipat dito. 20, yung positive naging negative 10. Yung 3x, positive 2x, pag tinranspose, negative 2x. So, 10 is equal to x. So, niece is 10 years old. Woman is 30. Okay guys, replay. Okay, dito na mapapanood yung replay. YT. Thank you. Okay, dyan. Tapos, kung gusto niyo ng worksheet guys is nasa blue up. Blue up ko guys is libre lang guys ha, nasa blue up yung worksheet. Thank you guys, see you mamayang gabi. Mamayang gabi guys, ang oras ng live natin is okay, mamayang gabi, 7:45 tayo. Aray, untog pa ako. Thank you guys sa mga nanood guys. Tulog muna tayo guys. Thank you guys. Guys, mag-follow na. Hindi pa nagpa-follow. Please naman guys. Pa-follow naman ako guys. Thank you guys. Replay ulit ha. Yung replay, andito. Yung blue up, andito. Okay, replay, dito. Okay, good night guys. Good night tuloy. See you tomorrow. See you mamayang gabi guys. See you later tonight guys. Okay? Bye-bye guys.